isang mangkok ng sabaw sa umaga ng upkat. Ama, nakita ko kayo kaninang umaga na naglalagay ng pulbos sa mangkok ng sabaw ni Andy. Ano bang gamot yon? Isang mahinang pampakalma lang yon, anak. Para lang kumalma ang bata at makatulog ng mahimbing. Kumusta po? Mga taga-subaybay ng panahon ng pamamahinga. Ang kuwento na ikukwento ko po sa inyo ngayon ay ang tala ng isang mangkok ng sabaw na nagpabago sa buong buhay ko, isang kuwento na naganap sa Pilipinas sa bisperas ng pinakamalaking pagsubok sa buhay ng aking anak. Sa umaga ng APCAT University of the Philippines College Admission Test ng aking anak, nakita ko ang aking biyenang lalaki na patagong naglalagay ng kung anong bagay sa mangkok ng sabaw ng aking anak. Wala akong sinabi. Sa halip, tahimik kong ipinagpalit ang mangkok na iyon sa mangkok ng aking pamangkin, ang anak ng bayaw ko, na kukuha rin ng parehong pagsusulit. Ako si Rowena Diaz at ako ang ina ni Andrea, Andy Diaz. Si Andy ay isang graduating student na kukuha ng UPCAT. Nakatira kami sa bahay ng pamilya ng aking yumaong asawa kasama ang aking biyenang lalaki, si Apo Pedro Sanchez, ang aking biyenang babae, si Lola Esmeralda Esmi Sanchez, ang aking bayaw, si Tito Dennis Sanchez, at ang kaniyang anak, ang aking pamangkin na si Kiko, na kukuha rin ng pagsusulit. Noong gabing bago ang pagsusulit, habang inihahanda ko ang mainit na bulalo sa hapagkainan, nanginginig ang aking mga kamay. Muntik ko nang maibaba ang sandok. Huwag po kayong tatawa, mga taga-subaybay. Sa labas, para lang akong isang inang kinakabahan para sa pagsusulit ng kaniyang anak, ngunit ang panginginig ng aking kamay ay dulot ng matagal ng kirot at kalungkutan. Ang hapunan sa bahay na ito ay hindi lang basta kainan. Ito ay parang isang tahimik na paglilitis kung saan may hindi nakikitang batas kung sino ang uupo saan, kung ano ang kakanin at anong ulam ang pwedeng kunin. Si Apo Pedro ay laging nakaupo sa kaniyang silya, malapit sa dingding na parang trono. Tinitingnan niya ang bulalo sa kaldero na parang isang premyo na natural na sa kaniya dapat mapunta. Si Lola Esmi ay nakaupo sa tabi niya, walang humpay na naglalagay ng karne sa pinggan ni Kiko habang bumubulong, "Kiko ko, dapat kang pumasa at itataguyod mo ang pamilyang ito." Si Kiko, ang prinsipe ng tahanan. Sa kabilang banda, si Andy, ang aking anak, ay nakaupo sa gilid ng mesa, tuwid ang likod at nakayuko. Dahan-dahan siyang ngumunguya ng kanin, na para bang baka may maabala kung mabilis siyang lulunok. Nakita ko si Andy at sumikip ang dibdib ko. Sinubukan kong kumuha ng maraming karne para sa kaniya. Nang hawakan ko ang sandok, nagsalita si Apo Pedro, matalas at matigas ang boses. "Huwag kang magmadali, Wena. Ako ang maghahati." Tumayo si Apo Pedro, inagaw ang sandok mula sa aking kamay. Una niyang sinabawan si Kiko, isang mangkok na punong-puno ng karne at taba, umaapaw sa makapal na sabaw. Sumunod si Lola Esmi. At pagkatapos, siya mismo. Nang turn na ni Andy, ang natira na lang sa kaldero ay mga durog na buto at ilang piraso ng gulay. Tiningnan ni Apo Pedro si Andy at nagpasiya, "Huwag kang masyadong magsabaw, Andy. Baka mamaga ang mukha mo bukas at hindi ka makapag-isip ng maayos sa exam." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinuhos niya ang natitirang sabaw sa sarili niyang mangkok. Walang imik si Andy. Tiningnan niya lang ako at ngumiti ng mahina, isang ngiti ng isang batang sanay na sa pagtanggap. Noong gabing iyon, patago akong nagdala ng isang pakete ng gatas at 2 itlog kay Andy sa kaniyang silid. Nakahiga siya sa kaniyang desk at ang kaniyang mukha ay maputla sa dilaw na ilaw ng lampara. Inilapag ko ang pagkain at hinaplos ang kaniyang buhok. Hindi ako sinumbatan ni Andy. Sa halip, inalo niya ako, "Huwag ka nang malungkot, ma. Okay lang ako. Sanay na ako." Malamang magtatanong kayo, mga taga-subaybay, paano kami nasanay sa ganito? Ito ay dahil 9 na taon na kaming nakatira sa bahay na ito. 9 na taon na ang nakalipas nang namatay ang aking asawa, si Minjun Dennis, sa isang aksidente. Niyakap ko si Andy, na 6 na taong gulang pa lang noon.
at umiyak ako ng sobra sa ospital. Dumating si Apo Pedro at Lola Esme at kinuha kaming mag-ina na wala ng ibang mapupuntahan. Noon, labis kaming nagpapasalamat. Naniwala kaming mayroon na kaming sandalan. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan ko, bawat tulong ay may kapalit at bawat pagsandal ay may kondisyon. Maraming kwarto sa bahay, ngunit kinuha ng mga biyenan ko ang pinakamalaking master's bedroom. Si Tito Dennis, bagaman madalas siyang wala dahil sa trabaho, kinuha ang magandang kwarto para raw kay Kiko na kailangang mag-aral. Kaming mag-ina ay itinalaga sa pinakamaliit na kwarto na dating bodega. Hilaga ang bintana, kaya't sa tuwing taglamig, ang hangin ay parang kutsilyo na humihiwa. Nagtrabaho ako bilang cashier sa isang supermarket. Kumikita ng kaunti. Sa pera na iyon, kailangan kong tustusan ang pagkain ng buong pamilya at ang tuition, libro, at bayad sa review center ni Andy. Mariing sinabi ni Lola Esme, kung maninirahan kayo rito, kailangan ninyong tumulong sa gastos. Pero mas mahirap tanggapin kaysa sa pera ay ang paraan ng pagtrato nila sa aking anak mula sa pagkain hanggang sa pananalita. Si Andy ay laging pangalawa kay Kiko. Kapag inagaw ni Kiko ang laruan niya, nakangiti si Lola Esme na nagsasabing, "Manang, magparaya ka sa kapatid mo." Kahit ilang buwan lang ang tanda ni Andy kay Kiko, noong nakaraang taon, si Andy ay inirekomenda ng kaniyang guro para sa gifted program. Kailangan ng mahigit 1,000 piso para sa mga bayarin. Bago pa ako makapagsalita, sumigaw si Apo Pedro, namumula ang mata, para saan pa ang pag-aaral ng babae. Mag-aasawa lang din naman yan. Gamitin ang perang yan para sa training ni Kiko. Sa huli, kinailangan ni Andy na talikuran ang programa. Nakita ko siyang nakaupo sa sulok, yakap ang mga libro na binigay ng guro at tahimik na umiiyak. Nang 3 buwan na lang bago ang UPCAT, lalo pang lumala ang diskriminasyon. Pinakakain ni Lola Esme si Kiko ng lahat ng uri ng pampalakas, may samyetang at inihandang herbal medicine. Samantala, sinabi niya kay Andy, "Mahina ang tiyan mo, anak. Baka sumama ang pakiramdam mo sa mga ganyan. Makakaabala lang yan sa pagsusulit mo." Nag-aalala kunwari, pero isa itong mapanlinlang na pangiinsulto. Nagtiis ako. Alam ko ang kalagayan ko, isang biyuda, walang sariling bahay at walang sinuman na magtatanggol sa amin. Para lang magkaroon ng matutuluyan at matutulugan si Andy, kailangan kong magtiis. Kapag natapos ang pagsusulit na ito, kapag nakapasa si Andy sa universidad, aalis na tayo rito. Magbabago ang lahat. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko gabi-gabi. Noong gabing bago ang pagsusulit, nagtanong si Andy ng isang tanong na sumakit sa dibdib ko. "Ma, kung makapasa ako, aalis na ba talaga tayo rito?" Mariin akong tumango. "Oo, anak, kahit saan ka man pumasa, susunod ako." Nakita ko si Andy na ngumiti, isang kakaibang ngiti, parang ngiti ng isang batang natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinabukasan ng umaga, 5:00 pa lang, gising na ako. Pagdating ko sa kusina, naroon na si Lola Esme. May 2 maliit na kaldero sa gas stove. Sa mas malaking kaldero, may amoy ng makapal na herbal medicine. Sa mas maliit, kumukulo ang malabnaw na sabaw. Ngumiti si Lola Esme, isang bihirang ngiti. Ang malaki ay para kay Kiko. May ginseng at astragalus yan. Ang maliit ay para kay Andy, para hindi siya masyadong mabigatan. Sumikip ang lalamunan ko sa narinig ko, pero wala akong sinabi. Importante ang pagsusulit. Ayaw kong mag-ingay at guluhin ang isip ng aking anak. 6:30, nakaupo na ang buong pamilya sa hapagkainan. Humikab si Kiko ng mahaba. Abot-abala si Lola Esme, inilalagay ang mangkok na may makapal, kulay kape na sabaw sa harap ni Kiko. Umuusok ito. At sa harap ni Andy, inilagay ang malabnaw na sabaw. Ngunit kahit manipis ang sabaw, may kakaibang amoy na tumutusok sa ilong. Nang iaangat ni Andy ang kutsara sa kaniyang labi, biglang tumayo si Apo Pedro. Lumibot siya sa mesa, kinuha ang maliit na sobre ng papel mula sa kaniyang bulsa. Yumuko siya, tinakpan ng kamay,
at ibinuhos ang kulay dilaw na pulbos sa mangkok ni Andy. Mabilis niya itong hinalo ng kutsara, baka may makakita. Nang tumingala siya, nagtama ang aming mga mata. Maniwala man kayo o hindi, mga taga-subaybay, kinilabutan ako. Hindi yun tingin ng isang lolo na nag-aalala sa kalusugan ng kaniyang apo. Ito ay tingin ng isang tao na alam niyang may ginagawang mali, ngunit naniniwala pa rin siyang tama ito. Inilapag ni Apo Pedro ang kutsara at kalmado siyang nagsalita. Inumin mo na, Andy. Sigurado akong kinakabahan ka sa pagsusulit. Gamot yan para makatulog ka ng mahimbing mamayang gabi. Gamot para makatulog ng mahimbing. Umaga ngayon. Kailangan ni Andy na pumasok sa exam venue sa loob ng ilang oras. Ang pag-inom ng gamot na pampatulog ngayon ay parang pagtali sa kamay at paa ng aking anak sa mismong pagsusulit. Tiningnan ko si Andy. Nakatingin din siya sa akin. Ang kaniyang mga mata ay nagtatanong, humihingi ng tulong, at natatakot. Binuksan ko ang aking bibig, ngunit walang lumabas na boses. Kung sisigaw ako ngayon, magpapalusot ang mga biyenan ko. Sasabihin nilang nag-iimbento ako at magiging gulo ang bahay. Lalo lang gagambalain ang isip ng aking anak. Pero kung tatahimik ako, parang ako mismo ang nagpakain sa anak ko ng hindi malamang gamot. Lumalunok ako. At sa sandaling iyon, narinig ko ang sarili kong tibok ng puso na parang may kumakatok sa pinto. Bigla akong tumayo. At sa pagpapanggap na kalmado, sinabi ko, sandali lang po. Sabi ni Andy, masakit daw ang lalamunan niya kahapon. Ang lapot na sabaw, baka makasama sa kaniya. Mas mabuti kung ipapalit ko na lang sa kay Kiko. Lalaki naman si Kiko, mas makakabuti sa kaniya ang pampalakas. Si Andy, okay na sa kaniya ang mild. Ang hangin sa mesa ay parang nagyelo. Nanlaki ang mata ni Lola Esme at tumigas ang mukha ni Apo Pedro. Si Kiko, na hindi maintindihan ang nangyayari, ay nagtanong, "Ha, nasa akin na yung akin eh." Pinilit kong ngumiti at mabilis na kumilos ang aking mga kamay. Kinuha ko ang mangkok ni Andy at inilagay sa harap ni Kiko. At ang mangkok ni Kiko, inabot ko kay Andy at malambing akong nakiusap, "Anak, inumin mo to. Mas mild daw to." Naunawaan ni Andy ang aking intensyon. Walang imik siyang kinuha ang bagong mangkok, nanginginig ang kaniyang kamay. Si Kiko ay nakatulala pa rin sa mangkok na nasa harap niya, na may kakaibang amoy na umuusok. Biglang sumigaw si Apo Pedro, "Rowena, ano bang ginagawa mo?" Tiningnan ko si Apo Pedro ng diretsyo. Ang galit ay nag-aapoy sa loob ko, ngunit kailangan ko pa ring magsalita ng mahinahon. "Ama, baka sumakit ang lalamunan ni Andy. Importante ang pagsusulit." Si Kiko, malakas naman, kaya okay lang sa kaniya ang pampalakas. Tinitigan ako ni Apo Pedro, matalas ang tingin, ngunit wala siyang masabi. Tumigas din si Lola Esme. Si Kiko, dahil sa presyon ng mga tingin ng pamilya, ay kinuha ang mangkok at sinimulang inumin ang sabaw. Tumayo ako roon. Naramdaman ko ang pawis sa aking mga kamay, ngunit hindi ako makakurap. Isang bagay lang ang alam ko. Kung ang pulbos na iyon ay talagang pampatulog, si Kiko ang unang makakaramdam ng epekto nito. At kung hindi yun pampalakas, ibig sabihin, inilipat ko lang ang kapahamakan na nakalaan para sa anak ko, sa anak ng bayaw ko. Maaaring isipin ninyo, mga taga-subaybay, na wala akong puso sa bahaging ito. Ngunit intindihin po ninyo ang aking damdamin. Sa sandaling iyon, wala akong oras para maging mabuting tao. Kailangan ko lang maging isang ina. At nang ibaba ni Kiko ang mangkok, maputla ang kaniyang labi. Napagtanto ko ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Tiningnan ni na Apo Pedro at Lola Esme ang isa't isa, ngunit hindi sila nagulat. Kalmado sila, parang handa na sila sa lahat ng mangyayari. Alam ko na, mula nang ipinagpalit ko ang mangkok, hindi na magiging tahimik ang bahay na ito. Nang ibaba ni Kiko ang mangkok, nakita ko na hindi gumalaw ang pagkain sa lalamunan niya. Maputla ang kaniyang mukha
at mahigpit niyang isinara ang kaniyang labi, nagpapanggap na walang nangyari. Nakangiti pa rin ako roon sa tabi ng mesa, ngunit ang puso ko ay humahampas na parang tambol sa dibdib ko. Si Andy, na nakaupo sa tapat, ay niyakap ang mangkok na ipinalit ko sa kaniya. Tiningnan niya ako sandali, at pagkatapos, yumuko na siya. Oo, hindi siya nagtagal tumingin, baka makahalata sila. Hinampas ni Apo Pedro ang mesa gamit ang kaniyang chopsticks o kutsara, tinidor. Hindi malakas, pero sapat na para patahimikin ang lahat. Matagal niya akong tinitigan, matalas ang tingin, at pagkatapos binaling niya ang tingin niya kay Kiko at nag-aalala siyang nagsalita. Inumin mo na, Apo. Mapait ang gamot ng lolo mo. Mas nakakabuti sa katawan. Napilitan si Kiko na sumagot. Opo. Si Lola Esme, na nakaupo sa tabi, ay ngumiti ng pilit. Oo, inumin mo. Lalaki ka. Dapat mong tiisin yan. Kapag nakapasa ka sa UP, magiging malaking tao ka at ang buong pamilya ay makikinabang sa iyo. Sumikip ang lalamunan ko sa narinig ko. Narinig ko ang salitang pamilya sa loob ng 9 na taon, ngunit kahit kailan, hindi kasama si Andy sa pamilya na iyon. Parang sa isip ng mga biyenan ko, wala si Andy sa kanilang family circle. Ininom ni Andy ang ilang sabaw ni Kiko. Mas mild ang lasa at mahina lang ang amoy ng herbal medicine. Tiningnan niya ako at dahan-dahan siyang umiling para sabihing okay lang. Tumango rin ako, ngunit hindi ako makatagal na tumingin kay Kiko. Natatakot akong baka makita nila ang kaba sa akin. Makalipas ang 10 minuto, nagsimulang magkamot ng mata si Kiko. Sa una, dahan-dahan lang, pero pagkatapos kumurap siya ng paulit-ulit na parang may pumasok sa mata niya. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, siguro, kulang lang ako sa tulog kagabi. Inaantok ako. Lolo. Biglang umatras si Lola Esme, ngunit agad siyang kumalma at hinaplos ang balikat ni Kiko. Kaya mo yan, anak. Uminom ka pa at magising ka. Kinuha ni Kiko ang mangkok at ininom ulit ang sabaw. Ang lalamunan ko ay naramdaman kong natuyo. Gusto kong agawin ang mangkok, gusto kong sumigaw, gusto kong baliktarin ang mesa at magtanong ng isang bagay. Ano bang ginagawa ninyo? Pero hindi ko nagawa. Hindi dahil natatakot ako. Dahil kay Andy, natatakot akong baka magulo ang isip niya at mapunta siya sa isang kakilakilabot na pagtatalo bago ang pagsusulit. Natatakot akong baka dalhin niya ang sigaw, sumpa at boses ng pagdududa sa exam venue at masisira ang kaniyang kinabukasan. Lumapit ako kay Kiko at bumulong sa kaniya sa pinakamahina kong boses. Kiko, kumain ka pa ng kaunti. Lumabas ka at magpahangin. Huwag kang laging nakaupo. Tumango si Kiko, ngunit kalahati na lang ang bukas ng kaniyang mata. Ibinaba niya ang kaniyang chopsticks o kutsara at pilit siyang ngumiti. Wala akong ganang kumain. Tumingin si Apo Pedro kay Kiko at dumaan sa kaniyang mukha ang pagkadismaya, ngunit agad niya itong tinakpan. At pagkatapos, matigas siyang nagsalita kay Andy. Andy, bilisan mo ang pagkain at umalis na. Huwag kang may late. Sumagot si Andy ng mahina. Opo. Nang tumayo siya at isinuot ang kaniyang backpack, sinubukan kong itago ang nanginginig kong kamay habang inaayos ko ang kaniyang damit. Bumulong sa akin si Andy na parang hangin. Ma, yung sabaw kanina. Mahina kong hinawakan ang kamay niya. Huwag ka nang magtanong, mag-exam ka lang, ako na ang bahala sa iba. Matagal niya akong tinitigan at tumango siya. Nakita ko ang tiwala sa kaniyang mga mata at dahil sa tiwalang iyon, hindi ako pwedeng bumagsak. Hanggang sa paglabas namin ng pinto, patuloy na hinawakan ni Lola Esme si Kiko at sinabihan siya, huwag kang kakabahan sa exam. Sagutin mo muna ang alam mo. May tsokolate sa bag mo. Kinuha ni Kiko ang kaniyang bag, ngunit nanginginig ang kaniyang kamay at laging nagsasara ang kaniyang mata. Tiningnan niya ako at walang imik siyang nagtanong, Tita Wena, bakit ang bigat ng ulo ko? Gusto kong yakapin siya, pero hindi ko ginawa. Sabi ko lang, maghilamos ka sa labas. Uminom ka ng tubig. Dahan-dahan ka lang. Sumigaw si Apo Pedro, inaantok lang, mamatay na.
Dapat matibay ang lalaki. Yumuko si Kiko. Noon, lumabas ang bayaw ko, si Tito Dennis, na parang bagong gising. Bakit ang ingay niyo sa umaga? Inikutan lang siya ng mata ni Apo Pedro at sinabing, wala yun. Nag-aalala lang kami sa pagsusulit ng mga bata. Tiningnan ni Tito Dennis si Kiko at nakita ko ang sandali ng pagdududa sa kaniyang mga mata, ngunit wala na siyang tinanong. Sanay na ang lahat sa bahay na ito sa pagiging tahimik. Inuna ko si Andy sa pag-alis. Sa kanto ng eskinita, lumingon ako at nakita ko si Kiko na naglalakad ng paika-ika sa likod ni Lola Esme. Parang nawalan ng lakas ang kaniyang mga binti. Maliwanag ang umaga, ngunit tila madilim ang mundo sa aking mga mata. Sa daan patungo sa exam venue, nakaupo si Andy sa likod ng motorsiklo ko, tuwid ang likod, ngunit namumutla ang kaniyang kamay na nakahawak sa strap ng backpack. Hindi ko siya tinanong kung natatakot ba siya. Alam kong natatakot siya. Bumulong lang ako sa kaniya at sa sarili ko. Parang isang dasal. Gawin mo lang ang pinag-aralan mo. Huwag mong isipin ang iba. Huwag mong isipin ang kahit ano. Sumagot si Andy, opo. Pagdating namin sa gate ng paaralan, punong-puno ng tao. Ipinark ko ang motorsiklo at naglakad kami sa pagitan ng mga magulang. Pagdating sa gate, sinabi ni Andy, Ma, umuwi na po kayo. Nakakapagod maghintay. Pinilit kong ngumiti at sinabing, hindi ako pagod, anak. Pumasok ka na. Kukunin kita pagkatapos. Tumango si Andy, tumalikod at pumasok sa loob. Nakita ko ang kaniyang maliit ngunit matatag na likod at saka lang ako nakahinga ng malalim. Nang sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Lola Esme ang lumabas sa screen. Sinagot ko ang tawag at narinig ko ang kaniyang boses na nagmamadali. Wena, umuwi ka kaagad, may kakaiba kay Kiko. Naramdaman kong lumamig ang buong katawan ko. Ano pong kakaiba, inay? Bumulong si Lola Esme. Lagi siyang pumipikit at tumatango. Kahit pagalitan na ni Apo Pedro, hindi siya sumasagot. Dali, tulungan mo kami. Kinagat ko ang aking labi. Alam ko na. Kung ang inilagay ni Apo Pedro sa sabaw ay gamot na pampatulog, nagsisimula na itong umepekto. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang epekto at kung matutumba si Kiko, paano nila itatago ang insidente. Tiningnan ko ang mga tao sa gate at ang daan pauwi. Sa isang banda, gusto kong tumakbo. Si Kiko ay pamangkin ko pa rin at bata pa siya. Ngunit sa kabilang banda, bumulong ang aking katinuan. Kung aalis ako at may mangyari kay Andy sa gitna ng exam o magpanik siya o may iba pang gawin ang mga biyenan ko, pagsisisihan ko ito habang buhay. Lumalunok ako at dahan-dahan akong nagsalita sa telepono. Inay, dalhin po ninyo si Kiko sa emergency room ng ospital na malapit sa paaralan. Painumin niyo rin po siya ng sugar water. Kailangan ko pong manatili rito. Sa tabi ni Andy, sumigaw si Lola Esme. Sinasadya mo yan, hindi ba't ikaw ang nagpalit ng mangkok kaya nagkaganyan ang bata? Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong nagsalita. Tama na po, inay. Dalhin niyo na si Kiko sa ospital. Kung may mangyari sa bata, kakayanin po ba ninyo? Walang nasabi si Lola Esme at mariin niyang ibinaba ang telepono. Tumayo ako sa gitna ng paaralan, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Paulit-ulit na umikot sa isip ko ang eksena sa agahan. Ang maliit na sobre, ang kulay dilaw na pulbos, at ang kalmadong mukha ni Apo Pedro. Bigla akong nakaramdam ng pangamba. Hindi lang pala galit ang mga biyenan ko kay Andy. Handa silang saktan si Andy. At kung may mangyari kay Kiko ngayon, sigurado akong isisisi nila ang lahat sa akin. Humanap ako ng pwesto sa ilalim ng puno, ngunit hindi ako kumalma. Patuloy akong tumitingin sa orasan. Sa isip ko, nagpapalit-palit ang imahe ni Andy na nagsasagot sa exam paper at ang bitag na unti-unting sumisikip sa paligid namin. Makalipas ang 30 minuto, tumunog muli ang telepono. Hindi kilalang numero. Sinagot ko ang tawag at narinig ko ang mahina at pagod na boses ni Tito Dennis. Ate Wena, nasa exam venue ka pa ba ni Andy? Oo, sagot ko.
Kumusta si Kiko? Bumuntong hininga ng malalim si Tito Dennis. Natulog lang siya. Dinala siya ni inay sa ospital. Sabi ng doktor, low blood pressure daw at tinanong kung ano ang kinain niya kaninang umaga. Nagalit si ama at hinila si inay pauwi. Kinilabutan ako. Ang paghila pauwi ay nangangahulugang ayaw na nilang may magtanong pa. Natatakot silang mabunyag ang katotohanan. Ibinaba ni Tito Dennis ang boses niya. Ate Wena, nakita mo ba si ama na may inilagay sa sabaw kaninang umaga? Kinilabutan ako. Nakita rin pala ni Tito Dennis. Tumingin ako sa paligid, sinisiguro na walang nakakarinig, at sumagot, Dennis, kahit ano ang nakita mo, itago mo lang sa sarili mo. Nag-exam si Andy ngayon. Ang pinakamahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng anak ko. Matagal siyang natahimik. At saka nagsalita, Ate Wena, mag-ingat ka mamayang gabi kay ama. Galit na galit siya. Ibinaba ko ang telepono. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ko. Alam kong may mangyayari mamayang gabi, pero alam ko ring wala na akong uurungan. Tiningnan ko ang gusali kung saan nag-exam si Andy. Bumulong ako sa sarili ko. Anak, mag-exam ka lang ng maayos. Ako ang magbabantay sa pinto. Umupo ako sa ilalim ng puno sa labas ng paaralan. Mahigpit kong pinagsalikop ang aking mga kamay hanggang sa pumutla ang mga ito. Ang isip ko ay hindi na makapag-isip ng lohikal. Ang lahat ng eksena ay paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Ang dilaw na pulbos, ang kalmadong tingin ni Apo Pedro, ang pagpapalit ng mangkok, ang maputlang mukha ni Kiko, at ang babala ni Tito Dennis. Galit na galit siya. Ang galit ni Apo Pedro ay hindi lang ordinaryong galit. Ito ang galit ng isang taong sanay na humawak ng kapangyarihan at masunod, na ang kaniyang plano ay sinira ng isang simpleng biyuda at manugang. Tiningnan ko ang orasan. 1 oras pa lang ang lumipas. Halos 2 oras pa bago matapos si Andy sa exam. Gusto kong tumakbo pa uwi para tingnan si Kiko. Ngunit hindi ako makatagal na umalis sa gate ng paaralan. Natatakot akong baka may mangyari kay Andy habang wala ako. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Ang pangalan ni Andy ang lumabas. Nagulat ako at bumagsak ang puso ko. Andy, anong nangyayari? Narinig ko ang mahinang boses niya. Ma, pwede po ba akong lumabas para uminom ng tubig? Medyo nahihilo ako. Bigla akong tumayo. Magpaalam ka sa proctor. Lumabas ka na. Nasa mismong gate ako. Huwag kang matatakot. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Andy. Medyo maputla ang mukha. Ang kaniyang labi ay tuyong-tuyo. Dinala ko siya sa lilim at inabot ko sa kaniya ang water bottle. Dahan-dahan ka lang uminom. Uminom si Andy at huminga siya ng malalim. Ma, ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung kinakabahan lang ako o dahil sa sabaw kanina. Niyakap ko ang balikat niya. Okay lang, anak. Ininom mo yung kay Kiko. Hindi naman yun masama. Kinakabahan ka lang siguro. Pumasok ka na ulit at tapusin mo na ang exam. May oras pa. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Ma, tama ba ako? May inilagay talaga si Lolo sa mangkok ko? Tumahimik ako sandali. Ayaw kong magsinungaling sa kaniya, ngunit hindi ko rin siya pwedeng hayaang pumasok sa exam venue nang may takot. Dahan-dahan akong nagsalita. Siguro, herbal medicine lang. Pero hindi mo naman ininom. Okay ka. Nandito lang ako, anak. Maigpit na hinawakan ni Andy ang kamay ko. Ma, huwag po kayong umuwi. Natatakot ako. Tumango ako. Hindi ako aalis. Sige na, pumasok ka na. Bumalik si Andy sa loob. Tiningnan ko ang kaniyang likod at naramdaman kong bumigat ang aking puso na parang bato. Ang anak ko ay hindi na isang inosenteng bata. Marami na siyang nakita sa bahay na iyon at alam niya na may linya na nalampasan noong araw na iyon. Nang malapit na ang lunch break, lumabas si Andy. Tapos na sa exam, mukha siyang pagod, ngunit mas maliwanag ang kaniyang mga mata. Gusto kong umiyak sa tuwa. Kumusta? Tanong ko. Tumango si Andy. Hindi perpekto, pero hindi naman masama. Ma,
Anong nangyari kay Kiko? Umiling ako. Hindi pa ako umuuwi. Pero tumawag ang tito mo. Natulog lang daw at dinala sa ospital. Kinagat ni Andy ang kaniyang labi. Umuwi na tayo, ma. Nag-aalangan ako, ngunit alam kong hindi namin ito maiiwasan. Hinawakan ko ang kamay niya. Sige, umuwi na tayo. Sa daan pa uwi, tahimik lang si Andy sa likod ko. Narinig ko ang regular na paghinga niya, ngunit alam kong magulo ang isip niya. Pagpasok namin sa eskinita, nakita namin ang malaking gate na nakabukas. Sa loob, narinig namin ang malakas na boses ni Apo Pedro, ang pag-iyak ni Lola Esme, at ang mahina ngunit matigas na boses ni Tito Dennis. Ipinasok ko si Andy. Nakahiga si Kiko sa mahabang sofa, nakahiga sa tuhod ni Lola Esme. Napakaputla ng kaniyang mukha at nakapikit ang kaniyang mga mata. Sa mesa, nakalatag ang mga reseta at gamot mula sa ospital. Nakatayo si Apo Pedro sa gitna ng bahay. Pagkakita niya sa akin, malakas siyang humampas sa mesa. Ang lakas ng loob mo. Nagulat si Andy at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Itinago ko siya sa likod ko at nagtanong, Ama, okay lang po ba si Kiko? Sumigaw si Apo Pedro. Okay? Dahil ipinagpalit mo ang mangkok, muntik nang matumba ang apo ko. Hindi mo alam na pinakamahal na pampalakas yun para kay Andy. Ikaw, walang puso, umiiyak din si Lola Esme. Wena, paano mo nagawa yun sa pamangkin mo? Dapat mag-exam siya, pero bakit nagawa mo to? Nang sandaling iyon, nagmulat ng mata si Kiko at nagsalita ng hirap. Lolo, wag niyo pong pagalitan si Tita Wena. Ako po ang uminom. Tumayo si Tito Dennis at tiningnan niya ng diretso si Apo Pedro. Ama, nakita ko kayo kaninang umaga na naglalagay ng pulbos sa mangkok ni Andy. Ano bang gamot yan? Ang buong bahay ay biglang nanahimik. Hinarap ni Apo Pedro si Tito Dennis. Nanlalaki ang kaniyang mata. Anong sinabi mo? Hindi umiwas si Tito Dennis. Nagtatanong po ako, Ama. Ano po bang gamot yon? Sumigaw si Apo Pedro. Isang mahinang pampakalma yon, para lang kumalma ang bata at makatulog ng mahimbing. Napatawa ako ng pilit. Pampatulog ng mahimbing sa umaga ng pagsusulit. Itinuro ako ni Apo Pedro. Tumahimik ka. Anong alam mo? Ikaw na walang pinag-aralan. Sa loob ng 9 na taon, hindi ko nagawa ito, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Wala man akong pinag-aralan. Pero alam ko ang isang bagay. Ang sedative, kahit gaano pa kahina, ay hindi dapat ipinapakain ng basta-basta, lalo na sa isang bata na mag-exam. Ano po ba talaga ang balak ninyong gawin sa anak ko? Lalo pang lumakas ang iyak ni Lola Esme. Wena, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Nag-aalala lang ang apo mo. Nang sandaling iyon, lumabas si Andy sa likod ko. Tiningnan niya si Apo Pedro at nagsalita sa nanginginig, ngunit malinaw na boses. Lolo, galit na galit po ba kayo sa akin? Gusto po ba ninyong matulog ako habang nag-exam? Nawalan ng masabi si Apo Pedro, ngunit agad siyang sumigaw. Anong alam ng isang bata? Sumagot si Andy sa boses na naipit ang luha. Alam ko po. Alam kong hindi ako ang panganay na apo. Alam kong babae ako. Alam kong hindi niyo ako mahal. Pero hindi ko inakala na balak ninyo akong saktan, Lolo. Nakita ko ang pamumula ng mata ni Andy at parang hinahati ang puso ko. Niyakap ko siya. Andy, tama na. Muling nagsalita si Tito Dennis. Ang kaniyang boses ay kalmado ngunit matalas. Ama, kung hindi ipinagpalit ni Ate Wena ang mangkok kaninang umaga, anong mangyayari kay Andy ngayon? Sabi ng doktor, low blood shock dahil sa sedative. Kung ininom ni Andy yun, ayokong isipin ang mangyayari. Tumahimik si Apo Pedro. Medyo maputla ang kaniyang mukha, ngunit muli siyang sumigaw, kahit na, dahil kay Rowena, kaya nagkaganyan si Kiko. Siya ang dapat managot. Ngumiti ako ng malungkot. Anong pananagutan, Ama? Dapat ko po bang ibalik ang anak ko sa harap ninyo at painumin ulit ng gamot? Tumakbo si Apo Pedro at tinaas ang kaniyang kamay. Hindi ako umiwas, ngunit nahawakan ang kamay niya ni Tito Dennis. Ama, tama na po.
Hindi na ito simpleng problema ng pamilya, sigaw ni Tito Dennis. Umiiyak si Lola Esme. Dennis, kaninong panig ka ba? Binalingan ni Tito Dennis ang kaniyang ina at sinabing, nasa tamang panig po ako, inay. Ang hangin sa bahay ay nakakasakal. Mahinang nagsalita si Kiko. Lolo, pasensya na po. Hindi ko alam. Hindi ko po sana ininom. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko nang makita ko si Kiko. Biktima lang din siya ng favoritism at gender bias na nakatanim sa isip ng mga biyenan ko. Hinawakan ko ang kamay ni Andy at dahan-dahan ngunit malinaw akong nagsalita. Ama, inay, aalis na kami sa bahay na ito ngayong gabi. Hindi na kami titira rito. Nagulat si Lola Esme. Wena, huwag kang magpadalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Umiling ako. Hindi ko na kaya kahit isang araw pa. Hindi ko pwedeng hayaang tumira ang anak ko sa bahay kung saan ang isang matanda ay patagong naglalagay ng gamot sa kaniyang sabaw. Umungol si Apo Pedro, kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Sumagot ako. Wala po akong balak. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Andy at bumulong ako sa kaniya. Pumunta ka sa kwarto at kunin mo ang mga importanteng gamit mo lang. Tumango si Andy. Binalingan ko si Tito Dennis. Dennis, pakibantayan si Kiko. Wala siyang kasalanan. Namumula ang mata ni Tito Dennis at tumango siya. Ate Wena, pasensya na. Hindi ko alam na ganito na pala si Ama. Wala na akong sinabi. Kinuha ko si Andy at pumasok kami sa maliit na kwarto na dating bodega. Ang malamig na hangin ay pumasok, tulad ng dati. Ngunit ngayon, naramdaman kong magaan ito. Alam naming aalis na kami. Nang buksan ko ang lumang maleta, tumayo si Andy sa tabi ko at tahimik siyang umiyak. Huwag ka nang umiyak anak, sabi ko. Mula ngayon hindi na tayo yuyuko. Tumango si Andy at pinunasan ang kaniyang luha. Ma, hindi ako natatakot sa kahirapan. Natatakot akong mainsulto. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pangako ko, anak, mula ngayon, wala nang mag-iinsulto sa iyo. Sa labas, narinig pa rin namin ang sigaw ni Apo Pedro, ngunit hindi na ako natakot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 9 na taon, nakita ko ang daan sa harap ko. Kahit pamakitid ito ay ganap na sa aming mag-ina. Hindi marami ang dala namin. Isang lumang maleta, ilang damit, at ilang libro ni Andy. Ang photo frame ng kasal namin at ang urn sisidlan ng abo ng aking asawa na tinago ko sa mataas na shelf. Kinuha ko ang urn at niyakap ko sa dibdib ko. Tanong ni Andy, namumula ang mata. Ma, sasama rin ba si Papa? Tumango ako. Hindi na rin siya mananatili rito. Hindi umiyak si Andy ng malakas. Mahigpit niyang sinara ang kaniyang labi at pinunasan niya ang luha gamit ang likod ng kaniyang kamay. Naunawaan niya. Mula ngayon, hindi na ito ang bahay ng kaniyang ama. Sa sala, naghalo-halo ang sigaw ni Apo Pedro, ang iyak ni Lola Esme at ang buntong hininga ni Tito Dennis. Ayaw ko nang makinig. Isinara ko ang lock ng maleta at lumabas kami ng pinto. Nang buksan ko ang pinto at lumabas kami, lumingon si Apo Pedro at sumigaw, "Aalis ka ba talaga?" Tiningnan ko si Apo Pedro at sumagot sa isang kakaibang kalmado na boses, "Opo, aalis na po kami." Tumakbo si Lola Esme at hinawakan ang braso ko. "Wena, huwag mong gawin to. Nagkamali lang. Nak, hindi masama ang intensyon ng apo mo. Para sa akin at para kay Kiko, magtiis ka." Dahan-dahan ngunit mariin kong inalis ang kamay ni Lola Esme. "Inay, kung hindi ko ipinagpalit ang mangkok kaninang umaga, nasa emergency room si Andy ngayon. Hindi ko po yun matatawag na pagkakamali." Ngumiti ng malamig si Apo Pedro. Nag-iinarte. Konting sedative lang, nag-iingay na parang mamamatay na. Hinarap ko si Apo Pedro. "Ama, ang sedative ay hindi pagkain para ipakain sa bata na mag-exam. Kung galit kayo sa anak ko, sabihin nyo ng diretsyo. Huwag nyo pong gamitan ng gamot." Nang laki ang mata ni Apo Pedro, at nang magsasalita na siya, biglang lumabas si Andy sa harap ko. Nanginginig ang boses niya, ngunit matatag. "Lolo, mula nang ipinanganak ako, hindi ako nagmakaawa sa inyo.
Gusto ko lang na tratuhin niyo ako ng patas. Pero ngayon, nagawa niyo ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Hindi na ako titira rito. Nawalan ng masabi si Apo Pedro. Siguro, hindi pa niya narinig ang apo na magsalita ng ganyan. Umungol si Apo Pedro. Bata, sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na magsalita? Hindi umatras si Andy. Wala pong nagbigay ng permiso. Pero buhay ko po ang nakasalalay, kaya kailangan kong magsalita. Nagyelo ang hangin. Tinakpan ni Lola Esme ang kaniyang mukha at umiyak. Si Kiko, na nakahiga sa sofa, ay mahinang nagsalita. Tita Wena, Andy, huwag kayong umalis. Pasensya na. Tiningnan ko si Kiko at sumakit ang puso ko. Wala siyang kasalanan. Kiko, wala kang kasalanan. Magpahinga ka na. Puwede ka pa namang mag-exam ulit sa susunod na taon. Lumapit si Tito Dennis at humarang sa pagitan namin ni Apo Pedro. Ate Wena, umalis na po kayo. Kung wala kayong matutuluyan, tawagan niyo ako. Hindi ako makakatulong ng malaki, pero hindi ko kayo hahayaang matulog sa kalye. Naramdaman kong uminit ang aking mga mata at tumango ako. Salamat, Dennis. Sumigaw si Apo Pedro. Dennis, kinakampihan mo ba ang manugang na yan? Tiningnan ni Tito Dennis ang kaniyang ama at sinabing, nasa tamang panig po ako, ama. Wala na akong sinabi. Hinila ko ang maleta at hinawakan ang kamay ni Andy at naglakad kami palabas ng pinto. Sa likod namin, sumara ang pinto. Narinig namin ang pag-iyak ni Lola Esme at ang pagmumura ni Apo Pedro, ngunit ang lahat ay parang galing sa ibang mundo. Madilim na ang eskinita. Hinila ko ang maleta sa pamilyar, ngunit estrangherong daanan. Ang balikat ni Andy, na naglalakad sa tabi ko, ay nanginginig ng bahagya. Huminto ako at niyakap ko siya. Natatakot ka ba? Tumango si Andy. Opo. Pero, gumaan ang pakiramdam ko. Ngumiti ako ng malungkot. Ako rin. Tumawag kami ng taxi. Nang makasakay kami sa kotse, nakahinga ako ng maluwag. Ang kamay ko ay nanginginig ng sobra kaya't hindi ko mabuksan ang takip ng water bottle. Kinuha ni Andy ang bote at binuksan niya ang takip. Ma, uminom po kayo. Uminom ako at naramdaman kong bumaba ang init sa lalamunan ko. Andy, ngayong gabi, matutulog muna tayo sa motel. Bukas, maghahanap si Mama ng matitirhan natin. Tumango si Andy. Basta kasama ko si Mama, okay lang po. Naramdaman kong natunaw ang puso ko habang tinitingnan ko siya sa loob ng 9 na taon. Tiniis ko ang pang-aabuso para lang magkaroon siya ng bubong. Ngunit nakalimutan ko, ang tunay na bahay ay hindi 4 na dingding. Ang tunay na bahay ay ang lugar kung saan walang sinuman ang patagong maglalagay ng gamot sa mangkok ng anak ko. Pagdating namin sa isang motel, kumuha kami ng isang maliit na kwarto. Inilapag namin ang maleta at umupo kami sa kama. Tiningnan ni Andy ang kisame at nagtanong, Ma, kung maging mas mahirap tayo, makakapag-aral pa ba ako sa kolehiyo? Hinarap ko siya at sinabi, makakapag-aral ka. Kahit maghugas ako ng pinggan sa 3 restaurant, ipag-aaral kita. Anak, umiyak si Andy. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinatigil. Hayaan siyang umiyak. Ang mga luha na iyon ay luha ng pagpapaalam sa nakaraang buhay para sa isang bagong buhay. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Tiningnan ko ang urn ng aking asawa sa mesa at bumulong ako. Minjun, pasensya na. Sinubukan kong magtiis, pero hindi ko na kayang makita na sinasaktan ang anak mo. Parang nakita ko si Minjun na nakatingin sa akin, hindi may galit, kundi may malungkot na tingin. Kinabukasan ng umaga, may tumawag na hindi ko kilalang numero. Ang mahina at pagod na boses ni Apo Pedro ang narinig ko. Umuwi ka, may pag-uusapan tayo. Naramdaman kong lumamig ang buong katawan ko. Hindi po ako uuwi. Umungol si Apo Pedro. Akala mo ba, madali kang makaalis? Ang address mo pa rin dito. Ngumiti ako ng pilit. Lilipat lang ako ng address. Wala po akong balak na manatili pa ang pangalan ko sa inyong bahay. Tumahimik si Apo Pedro sa loob ng ilang segundo at saka nagsalita sa isang mas mahina ngunit matalim na boses. Hindi nakapag-exam si Kiko, na disqualify dahil natulog. Masaya ka na? Nawalan ako ng masabi.
Hindi ako nakaramdam ng katuwaan. Ang tanging naramdaman ko ay isang malawak na kalungkutan. Ama, hindi ko po yun kasalanan. Kasalanan niyo yun dahil naglagay kayo ng gamot sa sabaw ng apo ninyo. Ibinaba ni Apo Pedro ang telepono. Nakaupo si Andy sa tabi ko. Narinig ang lahat. Ma, na-disqualify si Kiko? Tumango ako. Yumuko si Andy. Hindi ako masaya. Hinaplos ko ang kaniyang buhok. Ako rin. Pero yun ang resulta ng maling ginawa. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong hindi basta-basta susuko si Apo Pedro. Ngunit alam ko ring hindi na ako natatakot sa kaniya. Pagkatapos ng tawag kay Apo Pedro, matagal akong nakaupo sa gilid ng kama. Hindi nakapag-exam si Kiko na disqualify. Paulit-ulit na tumutunog ang mga salita sa isip ko. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan o ginhawa. Tanging isang malamig na kawalan ang naramdaman ko. Isa na namang bata ang biktima dahil sa kamay ng isang matanda. Niyakap ni Andy ang kaniyang unan sa tapat ko. Hindi na siya umiiyak, ngunit namamaga ang kaniyang mga mata. Ma, sinabi ni Lolo, yun para isisi sa'yo, di ba? Dahan-dahan akong tumango. Yumuko si Andy at nagsalita sa mahinang boses. Naaawa rin ako kay Kiko. Dahil sa akin kaya siya na-disqualify. Hinaplos ko ang ulo niya. Wala kang kasalanan. Ang may kasalanan ay ang naglagay ng gamot sa mangkok. Naiintindihan ko na naaawa ka kay Kiko, pero huwag mong akuin ang kasalanan na hindi sa'yo. Tumahimik si Andy. Alam kong magulo ang isip niya. Nakalabas lang siya sa bitag, pero nakita niyang may ibang tao na nahuli sa bitag na iyon. Hindi masarap ang pakiramdam na iyon. Nang magtatanghali, tumawag ako sa manager ng supermarket at nagpaalam na magbabakasyon muna ako. Nahalata ng manager na may kakaiba sa boses ko at nagtanong, "Wena, may problema ba?" Sinabi ko ang totoo. Umalis na po ako sa bahay ng biyenan ko. Katatapos lang ng unang araw ng exam ng anak ko. Bumuntong hininga ang manager. "Okay, magpahinga ka muna ng 2 araw at alagaan mo ang anak mo. Tumawag ka lang kapag pupwede ka nang pumasok." Nagpasalamat ako at ibinaba ko ang telepono. Saka ko lang napagtanto na wala na akong gaanong ipon. Ang sweldo ko ay kaunti lang at ang naipon ko ay ginastos ko na sa review center ni Andy. Ang natitira na lang sa pitaka ko ay mahigit 1,000 piso. Tiningnan ko ang lumang maleta, ang earn ng asawa ko, at si Andy. Hindi ako natakot sa kahirapan. Ang kinatatakutan ko lang ay baka hindi ako maging malakas para protektahan ang anak ko kapag dumating ang mas malaking bagyo. Noong hapon na iyon, tumawag si Tito Dennis. Ang boses niya ay pagod na pagod. "Ate Wena, okay lang ba kayo ni Andy?" "Okay lang kami. Salamat, Dennis." Bumuntong hininga si Tito Dennis. Magulo ang bahay. Sinasaktan ni Ama si Inay sa paghampas sa mesa at si Inay umiiyak lang. Si Kiko nakakulong sa kwarto at walang kinakausap. Sabi ng doktor, ang sedative na inilagay ni Ama ay over-the-counter sleeping pill lang. Kapag ininom ng walang laman ang tiyan, pwedeng magdulot ng low blood pressure shock. Ipinikit ko ang mata ko. Pero sinabi ni Apo Pedro na pampalakas yun. Tumahimik si Tito Dennis sa loob ng ilang segundo at nagsalita, "Ate Wena, pasensya na po. Hindi ko alam na gagawin ni Ama yun." "Hindi mo kasalanan, Dennis." Ibinaba ni Tito Dennis ang boses niya. Sabi ni Ama, "Idedemanda ka niya dahil hindi nakapag-exam si Kiko." Napatawa ako ng pilit. "Demanda? Dahil iniligtas ko ang anak ko?" "Delete? Delete?" Mahinang sinabi ni Tito Dennis. "Alam ko, pero hindi na siya nag-iisip ng matino. Mag-ingat ka, Ate Wena." Ibinaba ko ang telepono. Bumigat ang aking puso na parang bato. Alam kong hindi nagbibiro si Apo Pedro. Sa kaniyang pagiging matigas at kaniyang pride, gagawin niya ang lahat para panatilihin ang kaniyang image at isisi sa akin ang lahat. Noong gabing iyon, umupo si Andy sa kaniyang mesa, nag-aaral para sa exam kinabukasan.
Nakabukas ang kaniyang libro, ngunit wala sa kaniya ang kaniyang tingin. Umupo ako sa tapat niya, tinatahi ang punit na strap ng kaniyang bag. Nagtanong ako, "Nag-aalala ka ba sa exam bukas?" Tumango si Andy. Natatakot akong baka may mangyari na naman. Ibinalik ko ang needle at tiningnan ko siya. Kinagat ni Andy ang kaniyang labi. "Ma, paano kung pumunta si Lolo sa exam venue at mag-ingay?" Tumayo ako at hinawakan ko ang kamay niya. "Hindi yan mangyayari. Kakausapin ko ang proctor ng maaga. Hindi ko hahayaang mag-ingay siya sa harap mo." Tiningnan niya ako nang may halo ng takot at tiwala. "Pangako, pangako." Noong gabing iyon, napanaginipan ko ang asawa ko. Nakatayo siya sa eskinita ng lumang bahay, nakatingin sa akin nang walang imik. Tumakbo ako patungo sa kaniya, ngunit ang aking mga binti ay parang binigatan ng bato. Nagising ako, at basa ng malamig na pawis ang aking likod. Kinabukasan ng umaga, dinala ko si Andy sa exam venue, 30 minuto ng mas maaga. Tumayo ako sa mismong gate, tinitingnan ang lahat ng tao. Natatakot akong makita ang mukha ni Apo Pedro. Natatakot akong marinig ang kaniyang boses na tumatawag sa pangalan ni Andy. Sa kabutihang palad, wala si Apo Pedro, si Lola Esme o sinuman mula sa bahay. Nang makapasok si Andy, naramdaman ko pa rin ang mabilis na tibok ng puso ko habang naghihintay ako sa labas. Hindi ko alam kung ano ang binabalak ni Apo Pedro, ngunit alam kong hindi pa tapos ang katahimikan na ito. Sa gitna ng exam, tumunog ang telepono ko. Hindi kilalang numero. Sinagot ko ang tawag at narinig ko ang boses ng isang lalaki. "Kayo po ba si Miss Rowena Diaz? Ina ni Andrea Diaz?" "Opo. Mula po kami sa presinto ng XX. May report po na isinumite tungkol sa insidente kahapon ng umaga sa bahay ninyo." Naramdaman kong lumamig ang buong katawan ko. "Ano pong report?" "Inputas ka." "Ano pong report?" "Inakusahan po kayo ni Mr. Pedro Sanchez na sadyang ipinagpalit ninyo ang pagkain para saktan ang apo niya, si Kim Kiko, at naging dahilan para hindi siya makapag-exam." Mahigpit kong hinawakan ang telepono. "Hindi ko po sinadya na saktan ang pamangkin ko. Ipinagpalit ko lang ang mangkok dahil naglagay si Apo Pedro ng sedative sa sabaw ng anak ko. Uminom si Kiko at siya ang naapektuhan." Tumahimik sandali ang pulis sa kabilang linya. At saka sinabi ng pulis, "Kailangan niyo po kaming bisitahin sa presinto pagkatapos ninyong ayusin ang mga personal na bagay ninyo." "Opo." Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ako natakot na pumunta sa presinto. Ang kinatatakutan ko ay baka humaba ang problema at maapektuhan si Andy. Lumabas si Andy, tapos na sa exam. Pagkakita niya sa mukha ko, alam niyang may nangyari. "Ma, anong problema?" Huminga ako ng malalim at sinabi, "Tumawag ang pulis. Idenemanda ako ni Lolo." Namutla ang mukha ni Andy. "Kailangan ko ring sumama?" Niyakap ko siya. "Hindi. Hindi ako papayag na makasama ka pa sa gulong ito. Ako na lang." Sa daan pabalik sa motel, tahimik lang si Andy. Pagdating sa kwarto, umupo siya sa silya at tinakpan ang kaniyang mukha. "Ma, bakit po ginagawa ni Lolo to? Wala naman akong ginawang masama sa kaniya." Lumuhod ako sa harap niya. "Ginagawa niya yan, anak, hindi dahil sa may ginawa kang mali, kundi dahil ayaw niyang tanggapin ang sarili niyang pagkakamali." Nagsalita si Andy sa mahinang boses. "Paano po kung makulong kayo, ma?" Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. "Hindi ako makukulong. Wala akong ginawang mali." Noong hapon na iyon, pumunta ako sa presinto. Ikwinento ko ang lahat. Ang agahan, ang gamot, ang pagpalit ng mangkok, at ang kalagayan ni Kiko. Sinabi ko rin na inamin ni Apo Pedro na sedative yun. Ibinigay ko ang contact number ni Tito Dennis at ng doktor sa emergency room. Tumango ang pulis habang nagsusulat. "Kumalma lang po kayo. Wala pa namang senyales ng kasong kriminal. Kung totoo ngang sedative yun, ang pangunahing pananagutan ay nasa naglagay ng gamot." Nakahinga ako ng maluwag. Noong gabing iyon, tumawag si Tito Dennis. Ang boses niya ay pagod, ngunit mas magaan. "Ate Wena, pumunta rin si Ama sa presinto." Tumahimik ako.
Nagpatuloy si Tito Dennis. Ayaw niyang umamin. Pero kinumpirma ng doktor na may sedative component daw. Umiiyak lang si inay, sabi niya. Hindi niya alam na ginawa yun ni ama. Tiningnan ko si Andy na nag-aaral sa mesa. Kumusta si Kiko? Bumuntong hininga si Tito Dennis. Medyo okay na, pero patuloy siyang umiiyak. Ayaw na niyang umuwi sa bahay. Sumakit ang dibdib ko. Alagaan mo si Kiko. Tumango si Tito Dennis. Ate Wena, ano man ang mangyari, nasa panig ninyo ako. Ibinaba ko ang telepono at matagal akong nakaupo. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban. Ngunit alam ko ring hindi na ako nag-iisa. Tiningnan ko si Andy. Tumungala siya. Ma, sisiguraduhin kong maayos ang exam ko. Hindi ko hahayaang masira ng problemang ito ang exam ko. Ngumiti ako. Gagawin mo yan, anak. Tuloy lang ang laban. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkatapos kong pumunta sa presinto, para akong naglalakad sa yelo, sa bawat tunog ng telepono, bumabagsak ang puso ko. Natatakot akong baka hindi kilalang numero, baka tawag para sa follow-up investigation o baka may iba pang bitag si Apo Pedro. Pero sa harap ni Andy, kailangan kong magpanggap na okay lang. May ilang exam pa siyang kailangan tapusin. Kinabukasan ng umaga, maaga akong gumising at naghanda ng instant noodles na may itlog para kay Andy. Walang kusina sa motel, kaya humiram ako ng electric kettle at plastic bowl sa front desk. Nang ibuhos ko ang kumukulong tubig, umalingasaw ang amoy ng pinatuyong sibuyas na dala ko mula sa lumang bahay. Pamilyar, ngunit estranghero ang amoy. Nakaupo si Andy sa kama, yakap ang kaniyang backpack at nakatingin sa akin. Ma, wala akong ganang kumain. Hinarap ko siya. Kumain ka. Hindi dahil masarap, kundi para magkaroon ka ng lakas. Kinuha ni Andy ang bowl at dahan-dahan siyang kumain. Kitang-kita na pilit lang siyang lumulunok. Para lang pakalmahin ako. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Gawin mo lang ang dati mong ginagawa sa exam ngayon. Ako na ang bahala sa iba. Tumango si Andy. Ma, tumawag na naman ba si Lolo? Umiling ako. Hindi. Kahit tumawag, hindi ko sasagutin. Tumahimik si Andy. Alam kong natatakot pa rin siya. Natatakot siyang baka may pamilyar na tao ang biglang lumabas sa gate, baka may sigaw at paninisi na mapunta sa kaniya. Pero matatag siyang tumayo, inayos ang kaniyang damit at tumingin sa akin. Ma, hatid mo na ako. Hinahatid ko si Andy sa exam venue. Napakainit ng sikat ng araw noong araw na iyon. Hindi ako umalis sa labas ng gate. Nangako akong nandoon ako, kaya kailangan akong nandoon. Ayaw kong mag-alala si Andy kung nasaan ako habang nag-exam siya. Sa gitna ng lunch break, tumawag si Tito Dennis. Lumayo ako sa gate at sinagot ko ang tawag. Ate Wena, si Ama, hindi nakatulog kagabi at pumunta na naman sa presinto kaninang umaga. Ano raw ang sinabi niya? Ayaw pa ring umamin. Sabi niya, herbal medicine na pampatalino daw yun. Pero hinanap ng pulis ang herbal store kung saan binili ni Ama ang gamot at sinuri ang component. Lumabas na may sedative nga. Ipinikit ko ang mata ko. So, bumuntong hininga si Tito Dennis dahil sa pagpapainom ng hindi alam na gamot sa isang menor de edad na nakasira sa kalusugan at exam niya, multahan daw at kailangang pumirma ng reprimand letter si Ama. Kung magdemanda si Kiko, mas mabigat pa raw. Alam ba ni Kiko? Hindi. Ang alam niya lang, pumunta si Ama sa presinto, patuloy lang siyang umiiyak at ayaw umuwi. Tumahimik ako. Muli, naisip ko ang maputlang mukha ni Kiko. Naaawa ako sa bata. Ginamit lang siya bilang tool para sa favoritism ng kaniyang lolo't lola. Ate Wena, pinasasabi ni Inay, gusto raw kayong kausapin. Umiiyak siya. Umiling ako, kahit alam kong hindi niya nakikita. Sabihin mo kay Inay, hindi ako babalik. Wala na kaming pag-uusapan. Bumuntong hininga si Tito Dennis. Sige po. Ibinaba ko ang telepono at bumalik ako sa harap ng gate. Hindi pa lumalabas si Andy. Tiningnan ko ang orasan. Napakabagal ng oras. Nang matapos ang afternoon session,
Lumabas si Andy. Pagod, pero hindi na maputla. Kumusta? Tanong ko. Tumango si Andy. Opo, wala akong oras para mag-isip ng iba. Ngumiti ako. Mabuti. Sa daan pa uwi, mahinang nagtanong si Andy. Ma, kung multahan ng pulis si Lolo, maghihiganti ba siya sa atin? Hinawakan ko ang kamay niya. Siguro. Pero hindi na ako uurong. Mahigpit na hinawakan ni Andy ang kamay ko. Ako rin. Noong gabing iyon, tinawagan ako ng pulis. Ang initial result ay nagpapatunay na nagbigay si Apo Pedro ng hindi kilalang sedative kay Kiko na nagdulot ng low blood pressure at nakaapekto sa kakayahan niyang mag-exam. Pinarusahan siya ng multa at reprimand letter. Ang aking kaso ay isinara dahil walang basehan. Ibinaba ko ang telepono at umupo ako sa kama. Hindi ako umiyak. Pagod lang ako. Pagod, na parang wala ng lakas ang katawan ko. Tiningnan ako ni Andy. Ma, anong nangyari? Okay lang ako. Wala akong problema. Kailangan magbayad ng multa si Lolo. Bumuntong hininga si Andy na parang may malaking bato ang inalis sa kaniya. So, tapos na, ma. Umiling ako. Hindi, pero magiging tahimik muna. Noong gabing iyon, natulog ako ng mahimbing, walang panaginip. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Lola Esme. Tinitigan ko ang numero sa screen at matagal akong nag-atubili. Ayaw kong sagutin, pero sa huli, sinagot ko. Wena. Ang boses niya ay pagod at mahina. Pwedeng umuwi ka at makipag-usap sa akin. Tumahimik ako. Nagmamakaawa ako. Hindi ko talaga alam na gagawin yun ng apo mo. Huminga ako ng malalim. Inay, hindi na po ako babalik. Umalis na kami. Nagsimulang umiyak si Lola Esme. Kasalanan ko. Patawarin mo na. Ang apo mo, dahan-dahan akong nagsalita. Inay, hindi ko po idinimanda si Apo Pedro. Pero hindi rin ako babalik. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Humihikbi si Lola Esme. Si Kiko ayaw nang tumingin sa kaniyang lolo. Sabi niya, sinubukan ni Lolo na saktan si Andy at ayaw na niya sa bahay na ito. Sumakit ang dibdib ko. Inay, alagaan niyo po si Kiko. Huwag niyo na pong hayaang mangyari yun ulit. Tumahimik si Lola Esme at saka nagsalita sa isang napakahinang boses. Wena, pasensya na. Sa loob ng 9 na taon, hindi kita tinuring na manugang. Ipinikit ko ang mata ko. Huli na ang apology, pero apology pa rin. Pero wala na akong lakas para bumalik. Ibinaba ko ang telepono. Noong hapon na iyon, pumunta si Tito Dennis sa motel. Mukha siyang payat at may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Ate Wena, gusto kong dalhin si Kiko at makipagkita sa inyo ni Andy. Patuloy siyang nagmamakaawa. Nag-atubili ako at saka tumango. Sige, mas payat si Kiko kaysa dati. Tumayo siya sa harap ng pinto at yumuko. Tita Wena, Andy, pasensya na. Lumabas si Andy at tiningnan niya si Kiko. Hindi ako galit sa iyo. Hindi mo kasalanan. Nagsimulang umiyak si Kiko. Ayaw ko na sa bahay na yon. Nakakatakot si Lolo. Tiningnan ko si Tito Dennis. Bumuntong hininga siya. Maghahanap ako ng apartment na malapit sa trabaho ko at aalis na kami ni Kiko. Hindi ko na siya hahayaang manirahan kasama si Ama. Tumango ako. Tama yan. Walang kasalanan ang bata. Tumingala si Kiko sa akin. Tita Wena, sinaktan ko ba si Andy? Umiling ako. Hindi. Hindi ka nakasakit ng sinuman. Nagkamali ang mga matatanda. Biktima ka lang. Humanali-nali. Nagkamali ang manamang tanang biktima ka lang. Lalo pang umiyak si Kiko. Niyakap ko siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang lumang bahay na iyon ay hindi lang nakasakit sa aking anak, kundi nag-iwan din ng malalim na sugat sa apo na pinakamamahal ni Apo Pedro. Noong gabing iyon, umupo si Andy sa kaniyang mesa at nag-aral. Si Kiko ay umupo sa tabi niya, nagsasagot ng mga tanong sa lumang reviewer. Hindi sila masyadong nagsalita, ngunit naramdaman ko ang isang matatag na ugnayan na nabubuo sa pagitan nila. Tiningnan ko kaming tatlo. Ako, si Andy,
at ang isa pang bata na dating prinsipe. Ngunit ngayon ay natatakot sa sarili niyang bahay. Alam kong magtatagal ang epekto ng insidenteng ito, ngunit alam ko ring hindi napunta sa wala ang pagpalit ko sa mangkok. Mula nang makasama namin si Kiko, ang maliit na kwarto sa motel ay hindi na naramdaman na masikip. Hindi dahil lumaki ang espasyo, kundi dahil nagbago ang hangin sa loob ng kwarto. Ang tunog ng lapis na gumagapang sa papel, ang maingat na paglipat ng pahina, at ang amoy ng ginger tea sa labat na inihanda ko para sa dalawang bata ang pumuno sa kwarto. Ang maanghang ngunit mainit na amoy ng salabat ay nagpakalma sa puso ko. Nakaupo si Kiko sa gilid ng kama, tuwid ang likod, abala sa pagsagot ng quiz. Nawala na ang kaniyang dating kayabangan. Kung may itatanong si Andy, sumasagot siya sa isang mahina at magalang na boses. Andy, ang sagot ba sa problem na ito ay 2 o 4 no? Basahin mo ulit ang ikatlong paragraph. May salitang ngunit doon. Tumango si Kiko at inayos ang kaniyang sagot. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na eskinita at bigla akong nakaramdam ng lungkot. Kung hindi nangyari ang lahat ng ito, ang dalawang bata ay matagal na sanang nagkakasama ng ganito, ng normal at inosente. Ngunit isang matanda ang pumili na sirain ang kinabukasan ng isang bata para bigyang daan ang isa. Nang mag-alas 10 na ng gabi, sinabi ko sa mga bata na magpahinga na. Tumayo si Kiko at nagsalita sa mahinang boses. Tita Wena, puwede po bang matulog muna ako rito ngayong gabi? Natatakot po akong umuwi. Ang payat na pangangatawan at maliit na balikat ng bata na iyon ay hindi ko kayang tanggihan. Tiningnan ko si Andy at agad siyang tumango. Matulog ka na lang sa tabi ko. Medyo masikip pero okay lang. Masaya si Kiko, ngunit nakayuko pa rin siya. Salamat Tita Wena, salamat Andy. Noong gabing iyon, naglagay ako ng isang manipis na kumot sa sahig. Nakahiga si Kiko, nakadikit sa dingding. Narinig ko ang kaniyang paghinga at buntong hininga. Alam kong gising pa siya. Kiko, natatakot ka ba? Tanong ko ng mahina. Sumagot siya. Opo. Natatakot akong baka magalit na naman si Lolo. At wala namang magawa si Papa. Bumuntong hininga ako. Nagpasiya na ang Papa mo. Magtiwala ka sa kaniya. Wala kang kasalanan. Tumahimik si Kiko sandali at saka nagsalita, Tita Wena, puwede ko po bang mag-apologize ulit kay Andy mamaya? Ngumiti ako sa dilim. Nag-apologize ka na. Ang importante ay hindi na yan maulit. Kinabukasan ng umaga, maaga akong gumising at bumili ng pandesal. Nagising si Kiko at tinulungan akong maghanda ng almusal. Ngumiti si Andy habang nakatingin sa aming dalawa. Naramdaman ko na nawala na ang kaniyang kaba at pagod na nakita ko sa kaniya noong nakaraang araw. Dumating si Tito Dennis para sunduin si Kiko. Mahinang nagsalita siya sa akin. Naghahanap na ako ng apartment, malayo sa sentro pero tahimik. Hindi ko na ibabalik si Kiko sa bahay na yon. Tumango ako. Tama yan. Alagaan mo ang bata. Huwag mo munang isipin ang iba. Nang aalis na si Kiko, lumingon siya at tiningnan si Andy. Andy, mag-aral ka ulit para sa UPCAT bukas. Tumango si Andy. Oo, mag-aral ka rin ng mabuti. Ngumiti si Kiko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng totoo. Nang magtatanghali, tumawag ulit si Lola Esme. Ayaw kong sagutin, pero sa huli, sinagot ko. Wena, wala si Kiko sa bahay. Dinala siya ni Dennis sa kung saan. Mariin akong nagsalita. Nangupahan si Dennis. Hindi natitira si Kiko sa bahay ninyo. Nagsimulang umiyak si Lola Esme. Nawalan na ako ng apo at manugang. Wena, pumunta ka sa bahay at kausapin mo ang apo mo. Ilang araw na siyang walang kain at walang tulog. Ngumiti ako ng malungkot. Inay, noong muntik nang matulog si Andy sa exam venue, inisip niyo po ba ang anak ko? Tumigil si Lola Esme sa pag-iyak. Nagpatuloy ako. Hindi ako naghihiganti. Umaalis lang ako. Hindi ko hahadlangan kung gusto niyo akong bisitahin ni Andy, pero hindi na kami titira sa inyo.
Nagsalita si Lola Esme sa mahinang boses. Wena, kasalanan ko. Hindi ako sumagot at ibinaba ko ang telepono. Noong hapon na iyon, habang nag-aaral si Andy, nagligpit ako ng gamit sa kwarto. Sa maliit na maleta, may ilang damit, libro ni Andy, at ilang papeles lang. Ang kayamanan ko sa loob ng 9 na taon sa bahay ng biyenan ko ay kasya lang sa isang maleta. Tiningnan ko ang motel room. Ang pader ay kulay dilaw at ang kama ay luma, ngunit mas naramdaman kong ligtas ito kaysa sa 3 palapag na bahay na iyon. Nang mag-alas 4, may kumatok. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Apo Pedro na natili akong nakatayo, nanginginig. Mukha siyang payat at ang kaniyang shirt ay gusot. Nagtatago ka pala rito, mahina niyang sabi. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ko. Ano pong ginagawa ninyo rito? Pumasok si Apo Pedro nang walang pahintulot. Mag-usap tayo. Wala po tayong pag-uusapan. Ngumiti si Apo Pedro nang pilit. Sinira mo ang reputation ko sa komunidad. Ang pulis, pabalik-balik. Tingin na sa akin ng mga kapitbahay ay kriminal. Tiningnan ko si Apo Pedro ng diretso. Inisip po ba ninyo ang reputation ng anak ko noong ginawa niyo yun? Tumahimik si Apo Pedro sandali at saka sumigaw. Anong kinabukasan ang mayroon ng isang babae? Mag-aasawa lang din yan at hindi na magiging taga Sanchez. Nanginginig ako sa galit. Tao si Andy. Hindi po siya tool. Tiningnan ako ni Apo Pedro. Namumula ang kaniyang mata. Ano ang gusto mo? Pera. Ngumiti ako ng pilit. Inakala niyo po na ang lahat ay pwedeng bilhin ng pera? Nagngit-ngit si Apo Pedro. Anong nakukuha mo sa pagdemanda sa pulis at pagsira sa pamilya namin? Dahan-dahan akong nagsalita. Nakukuha ko po ang kapayapaan sa pagtulog at hindi na natatakot ang anak ko. Yun po ang nakukuha ko. Lumapit si Apo Pedro at tinaas ang kamay niya. Umurong ako. Kung sasaktan niyo ako, tatawag ako ng pulis ngayon din. Huminto ang kamay niya sa ere. Ibinaba niya ang kamay niya at nagsalita sa isang mahinang boses. Ano ang dapat kong gawin para patakpan mo ito? Tiningnan ko si Apo Pedro. Ang puso ko ay parang yelo. Pumirma po kayo ng agreement na hindi ninyo na kami guguluhin at magbayad kayo ng damages para sa medical expenses ni Kiko. Nanlaki ang mata ni Apo Pedro. Naglakas loob ka pang humingi ng pera. Hindi ko po pera yon. Para yon sa apo ninyo. Ngumiti si Apo Pedro ng pilit. Akala mo ba, matatakot ako? Kinuha ko ang cellphone ko. May recording ako kung saan inamin nyo na naglagay kayo ng gamot. Hindi mahirap i-report sa media. Namutla ang mukha ni Apo Pedro. Ikaw, ang lakas ng loob mo. Wala akong mawawala, kaya may lakas akong gawin ito. Matagal siyang walang imik at saka nagsalita. Nanalo ka, ngunit idinagdag niya sa mahinang boses. Pero tandaan mo, ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Sumagot ako, hindi. Kayo ang unang sumira. Tumalikod si Apo Pedro. Nakayuko ang kaniyang balikat. Nang aalis na siya, huminto siya. Ayaw akong tingnan ni Kiko. Yan po ang resulta na kailangan niyong harapin. Umalis si Apo Pedro. Umupo ako sa kama. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Hinarap ko ang lalaki na kinatakutan ko sa loob ng 9 na taon. Nang bumalik si Andy noong gabi, nakita niya ang mukha ko. Ma, anong nangyari? Niyakap ko siya. Bumisita si Lolo. Tumigas ang katawan ni Andy. Anong ginawa ni Lolo sa iyo, Ma? Umiling ako. Wala. Nag-usap lang kami. Tumahimik si Andy at saka nagsalita. Ma, ayaw ko na siyang makita. Hinaplos ko ang kaniyang buhok. Ako rin. Noong gabing iyon, nag-text si Tito Dennis. Ate Wena, nagpadala si Ama ng 10,000 pesos sa akin para raw sa gamot ni Kiko. Bumuntong hininga ako. Kahit papaano, umatras si Apo Pedro. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas ang resulta ng upkat ni Andy. Ang score niya ay sapat para makapasok sa pre-med course na gusto niya. Hawak ang kaniyang report card. Nanginginig ang boses niya. Ma, nakapasa ako. Niyakap ko siya at umiyak ako. Ang 9 na taon ng pagtitiis ay parang nabayaran sa sandaling iyon. Sabi ni Andy, Ma,
Kung hindi niyo po ipinagpalit ang mangkok noong araw na yon, pinutol ko ang kaniyang sinasabi. Huwag mo nang isipin yan, dahil sa galing mo, kaya ka nakapasa. Mahigpit akong niyakap ni Andy. Mahal kita, ma. Mahal din kita, anak. Alam kong hindi pa tapos ang bagyo, ngunit alam ko ring hindi na ako yuyuko. Ang balita na nakapasa si Andy sa universidad ay kumalat ng mabilis. Hindi ako nag-post sa social media at hindi ako nagpakita. Tumawag lang ako sa manager ko para sabihing papasok na ako at nagpadala ng thank you message sa advisor ni Andy. Ngunit umabot ang balita sa lumang bahay. Noong hapon na iyon, tumawag ulit si Lola Esme. Tinitigan ko ang numero. Nag-atubili ako. Nakaupo si Andy sa tabi ko, nagbabasa ng orientation letter. Tumingala siya. Ma, sino yan? Si Lola? Tumahimik si Andy. Sinagot ko ang tawag. Wena. Ang boses ni Lola Esme ay nanginginig. Nakapasa si Andy? Napakahusay ng apo ko. Maikli lang ang sagot ko. Opo. Huminga ng malalim si Lola Esme. Ang saya ko, Wena. Puwede ko bang makita sandali si Andy? Tiningnan ko si Andy. Halos reflex na umiling siya. Sabi ko sa telepono, Inay, pagod pa si Andy. Ayaw po niyang makipagkita sa sino man ngayon. Nagsalita si Lola Esme sa mahinang boses. Gusto ko lang mag-apologize sa kaniya. Talaga, pinutol ko ang kaniyang sinasabi. Inay, hindi maaalis ang nangyari sa isang apology lang. Hindi ko hahadlangan kung gusto niyo siyang bisitahin sa susunod. Pero, hindi ngayon. Matagal siyang walang imik at saka nagsalita ng mahina. Wena, si Apo Pedro, ilang araw nang nakahiga. Hindi kumakain at hindi natutulog. Ipinikit ko ang mata ko. Bahala na po si Apo Pedro sa sarili niya. Nagsimulang umiyak si Lola Esme. Bakit ka ganyan, Wena? Wala ka bang puso? Minulat ko ang mata ko at dahan-dahan akong nagsalita. Inay, noong muntik nang matulog si Andy sa exam venue, inisip niyo po ba ang anak ko? Hindi sumagot si Lola Esme. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ako ni Andy. Ma, galit sa'yo si Lola. Umiling ako. Hindi. Umiyak lang siya. Yumuko si Andy. Hindi ko po siya kinaiinisan, pero natatakot akong makita siya. Hinaplos ko ang kaniyang buhok. Normal lang yan. Para hindi na yan maulit. Noong gabing iyon, tumawag si Tito Dennis. Ang boses niya ay mas kalmado na kaysa dati. Ate Wena, na ospital si Ama. Huminto ako sa paglalakad. Bakit? Dahil sa high blood pressure. Natumba siya sa restroom. Si Inay ang tumawag ng ambulance. Tumahimik ako. Malubha ba? Malubha ba? Hindi naman, pero kailangan niya ng absolute rest. Sabi ng doktor, humina na raw ang puso niya. Bumuntong hininga ako. Si Kiko? Okay lang siya. Wala siya sa bahay, kasama ko siya. Mabuti, nag-atubili si Tito Dennis. Ate Wena, hinahanap ka ni Ama. Ngumiti ako ng malungkot. Bakit? Anong gagawin niya? Nagtatanong daw siya kung hindi mo raw siya bibisitahin. Sinabi raw niya na galit ka sa kaniya. Hindi ako nakasagot agad. Naalala ko ang mukha ni Apo Pedro sa motel. Ang pagod at mahinang boses niya na nagsasabing, nanalo ka. Hindi ako masaya. Pagod lang talaga ako. Dahan-dahan akong nagsalita. Sabihin mo kay Apo Pedro, hindi na ako galit, pero hindi rin ako babalik. Bumuntong hininga si Tito Dennis. Sige po. Kinabukasan ng umaga, nag-half day ako at sumakay ako ng bus patungo sa ospital. Matagal akong nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto bago ko ito binuksan. Nakahiga si Apo Pedro sa kama. Ang katawan niya ay payat at ang balat niya ay kulay abo. May IV drip sa kaniyang braso. Nakaupo si Lola Esme sa tabi niya. Pagkakita niya sa akin, nagulat siya at tumayo. Wena, dumating ka nga. Tumango ako. Binibisita ko si Apo Pedro. Umiyak si Lola Esme at umupo. Pasensya na. Hindi ako nagsalita at lumapit ako sa kama. Nagmulat ng mata si Apo Pedro. Nagulat siya nang makita niya ako. Pagkatapos,
Tumalikod siya, patungo sa dingding. Hindi ko kailangan ang awa mo. Kumuha ako ng silya at umupo. Hindi ako dumating para kaawaan kayo. Dumating ako dahil asawa niyo kayo. Ngumiti ng mahina si Apo Pedro. Patay na ang asawa ko. Bakit itinuturing mo akong tatay mo ngayon? Tumahimik ako. Umiiyak si Lola Esme sa paanan ng kama. Gusto ko lang malaman, sabi ni Apo Pedro sa isang mahinang boses. Bakit ka pumunta rito? Tiningnan ko si Apo Pedro. Dumating ako para sabihin ang isang bagay. Wala po kayong karapatan na saktan ang anak ko, at simula noong araw na yon, nawalan na kayo ng karapatan na maging lolo niya. Ipinikit ni Apo Pedro ang kaniyang mata. May luha na lumabas sa kaniyang may kulubot na gilid ng mata. Kasalanan ko. Ang inakala ko, magiging maayos ang lahat basta maging matagumpay ang isang apo ko. Hindi ko inisip na kadugo ko rin siya. Tumayo ako. Hindi magbabago ang nakaraan, kahit paanong isipin ninyo ngayon. Nagmulat ng mata si Apo Pedro at tiningnan ako, kumusta si Andy? Sumagot ako. Nakapasa siya sa universidad at maayos ang kaniyang kalagayan. Huwag na po kayong mag-alala. Tumango si Apo Pedro ng mahina. Sabihin mo sa kaniya na mag-apologize ako. Kayo po ang mag-apologize. Kapag gusto niya kayong pakinggan, tumalikod si Apo Pedro. Wala akong mukha para gawin yan. Hindi ako nagtagal. Bago ako lumabas, lumingon ako. Hindi na ako babalik sa bahay na yun. Pero hindi ko hahadlangan kung gusto niyong bisitahin ni Inay si Andy. Kung papayag siya. Tumango si Lola Esme, umiiyak. Paglabas ko ng ospital, malamig ang hangin. Pagod ang aking katawan, ngunit ang aking puso ay hindi kasing bigat ng inakala ko. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Noong hapon na iyon, nag-text si Tito Dennis. Ate Wena, pagkatapos ninyo, umiyak si Ama. Sumagot ako, alagaan mo si Apo Pedro, kumusta si Kiko? Okay lang siya. Nag-aaral na ulit. Magre-review ulit siya sa susunod na taon. Ngumiti ako. Noong weekend, umuwi si Andy sa motel. Nagluto siya ng tinola para sa akin. Ma, kumain po kayo para lumakas kayo. Tiningnan ko ang tinola at sandaling bumagsak ang puso ko, ngunit huminga ako ng maluwag. Hindi lahat ng mangkok ng sabaw ay kapahamakan. Pagkatapos naming kumain, sinabi ni Andy, Ma, gusto kong maging doktor. Gusto kong magligtas ng buhay. Ayaw kong may mga tao na itinatapon dahil lang sa bias. Hinaplos ko ang kaniyang buhok. Kaya mo yan, anak. Tiningnan ako ni Andy. Ma, paano po kung mamatay si Lolo? Umiling ako. Huwag mo nang isipin yan. Wala kang utang na loob sa kaniya. Makalipas ang isang buwan, lumabas si Apo Pedro sa ospital. Hindi na siya tumawag sa akin. Paminsan-minsan, nagpapadala si Lola Esme ng text tungkol kay Andy at sinasagot ko ito ng maikli at magalang. Nag-aral ulit si Kiko at nakapasa siya sa isang universidad na hindi sikat pero angkop sa kaniyang score. Noong lumabas ang resulta, nag-text si Kiko kay Andy. Salamat dahil hindi ka nagtanim ng galit, sumagot si Andy. Hindi ako galit pero hindi ko rin kinalimutan. Nakita ko ang text at naramdaman ko kung gaano katatag ang puso ng aking anak. Isang hapon, pag-uwi ko, may envelope na nakalagay sa harap ng pinto ng motel. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam kong si Apo Pedro ang nagpadala. Ang laman ay kapareho ng halaga ng perang inilagay niya sa supermarket. Kinuha ko ang envelope at nanginginig ang kamay ko. Hindi ko ito ibinalik. Hindi ko rin ginastos. Inilagay ko ito sa loob ng drawer. Hindi ito regalo. Ito ay utang ng kaniyang konsensya. Noong gabing iyon, nag-text ako kay Tito Dennis. Dennis, ang pera na pinadala ni Ama, itatago ko. Kung kailangan niya ng pambili ng gamot sa susunod, ibabalik ko. Sumagot si Tito Dennis. Napakabuti niyo po, Ate Wena. Sumagot ako. Hindi. Ayaw ko lang na maging magulo pa. Alam kong hindi pa tapos ang lahat, ngunit alam ko ring nasa ibang kabanata na kami. Wala nang sigaw, wala nang sabaw na may gamot,
at wala nang takot tuwing umaga. Tiningnan ko si Andy na natutulog. Bumulong ako. Naipagtanggol na kita, anak. Mula nang makita ko ang envelope ng pera sa harap ng pinto ng motel, hindi na ako nakatulog ng maayos tulad ng dati. Hindi dahil sa takot. Dahil naunawaan ko na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat para sa isang tulad ni Apo Pedro. Ang pag-iiwan ng pera ng walang ingay ay mas nakakatakot kaysa sa kaniyang pagmumura. Inilagay ko ang pera sa isang nakakandadong drawer. Hindi ko ito ginastos at hindi ko ibinalik. Ginawa ko itong parang marker, gagamitin ko lang ito kapag talagang kailangan niya ng tulong. Noong weekend, umuwi si Andy sa motel. Nakita niya akong nakaupo ng tulala sa tabi ng mesa at nagtanong, "Ma, iniisip mo na naman si Lolo?" Tumango ako. Umupo si Andy sa tapat ko at dahan-dahan siyang nagsalita, "Ma, mukhang matanda na talaga si Lolo." Tumahimik ako. Nagpatuloy si Andy. Hindi ko po siya gusto, tulad ng dati. Pero ayaw ko ring mamatay siyang mag-isa. Bumagsak ang puso ko. Ang bata na ito ay lumaki, nang malaki simula noong insidente ng Sabaw. Wala kang obligasyon diyan. Huwag ka lang maging katulad niya. Yumuko si Andy. Hindi po ako magiging ganoon. Yumuko. Makalipas ang isang linggo, tumawag si Tito Dennis. Nagmamadali ang boses niya. "Ate Wena, natumba na naman si Ama." Huminto ako sa paglalakad. "Bakit?" "Hypoglycemia shock daw. Mas malubha ngayon." Sabi ng doktor, humina na ang puso at tiyan niya at emotionally weak na raw siya. Ipinikit ko ang mata ko. Gising pa ba siya? Oo, pero pabalik-balik ang kaniyang malay. Patuloy ka raw niyang hinahanap. Matagal akong walang imik. Tiningnan ko ang drawer kung saan nakalagay ang envelope ng pera at bumuntong hininga ako. "Sige, pupunta ako ngayong hapon." Hindi ko sinabi kay Andy. Ayaw ko siyang bigyan ng karagdagang stress. Nag-early out ako at sumakay ng bus papuntang ospital. Ang hospital room ay naramdaman kong mas malamig kaysa dati. Nakahiga si Apo Pedro. Payat na payat ang kaniyang katawan, kulay abo ang kaniyang mukha, at hirap siyang huminga. Nakaupo si Lola Esme sa tabi niya, nagdarasal. Pagkakita niya sa akin, nagulat siya. "Wena, dumating ka nga." Tumango ako at lumapit. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Apo Pedro. Pagkakita niya sa akin, tumigas siya at sinara ang kaniyang labi. "Dumating ka." Kinuha ko ang silya at umupo ako. Opo. Matagal niya akong tinitigan at saka bumuntong hininga. Malapit na akong mamatay. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy si Apo Pedro sa mahinang boses. "Wala akong karapatang humingi sa iyo, pero may gusto akong sabihin." Tiningnan ko si Apo Pedro, pinagsisisihan ko. Isa-isa, mahina at mabigat niyang binigkas ang mga salita. Hindi dahil sa pulis o dahil sa sakit. Pinagsisisihan ko ang pagtrato ko sa batang yun na parang insekto. Inakala ko, basta maging matagumpay ang isang apo, okay na ang lahat. Hindi ko inisip na kadugo ko rin pala siya. Sumikip ang dibdib ko. "Huli na po ang inyong pagpuna." Tumango si Apo Pedro. "Oo, huli na." Tumalikod siya at hirap siyang huminga. "Wena, kapag namatay ako, puwede mo bang hayaan si Andy na magsindi ng insenso sa akin?" Matagal akong tumahimik. Wala akong mukha para mag-apologize sa kaniya, sabi ni Apo Pedro. Gusto ko lang na malaman niya na hindi ko na siya kinamumuhian. Dahan-dahan akong nagsalita. "Hindi niyo kailangang magmakaawa sa akin. Kung gusto niyang magsindi, gagawin niya. Kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin." Ipinikit ni Apo Pedro ang kaniyang mata. May luha na tumulo sa kaniyang unan. Umiiyak si Lola Esme. "Wena, huwag mong hayaang mamatay ang apo mo na may sama ng loob." Tiningnan ko si Lola Esme. "Wala akong sama ng loob, pero hindi na ako babalik." Tumango si Lola Esme. "Alam ko." Nagtagal ako ng 10 minuto. Bago ako umalis, kinuha ko ang envelope ng pera sa bag ko at inilagay ko sa table sa tabi ng kama. "Ang pera na ito, inilagay niyo sa harap ng pinto namin. Hindi ko ginastos. Iwan ko na lang dito.
Gamitin nyo para sa hospital bill. Nagmulat ng mata si Apo Pedro at tiningnan ang envelope. Hindi mo ba kukunin? Umiling ako. Hindi ko kailangan. Hinawakan ni Apo Pedro ang envelope ng nanginginig at saka binitawan. Ang dami kong utang sa inyo. Mahinang sabi niya. Tumayo ako. Wala kayong utang sa akin. Sa anak ko kayo may utang. Umalis ako sa ospital. Malamig na ang gabi. Pagod ang katawan ko, ngunit ang puso ko ay hindi kasing bigat ng inakala ko. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Noong gabing iyon, bumalik ako sa motel. Nag-aaral si Andy. Tumingala siya. Umupo ako sa harap niya. Matagal ko siyang tiningnan at sinabi ko, pumunta ako sa ospital. Binisitahan ko ang lolo mo. Tumigas si Andy. Kumusta si lolo? Malubha. Tumahimik si Andy. Pagkalipas ng ilang sandali, mahinang nagtanong siya. Nag-apologize ba siya sa akin, ma? Tumango ako. Oo. Pero sinabi ko na dapat ikaw ang magdesisyon kung kailan mo gustong marinig. Yumuko si Andy. Hindi ko na siya kinamumuhian, pero ayaw ko ring makita siya. Niyakap ko siya. Tama yan. Makalipas ang isang linggo, madaling araw, tumawag si Tito Dennis. Ate Wena, pumanaw na si ama. Nagyelo ako sa kinatatayuan ko. Anong nangyari? Kaninang umaga, lumala ang kalagayan niya. Bago siya pumanaw, tinawag niya ang pangalan ninyo ni Andy. Ipinikit ko ang mata ko. Ayusin mo ang funeral. Pupunta ako. Pero, hindi sasama si Andy. Kinabukasan ng umaga, nakasuot ako ng itim at mag-isa akong nagpunta sa lumang bahay. Ang 3 palapag na bahay ay pareho pa rin, ngunit ang hangin sa loob ay nagbago. Wala na ang sigaw ni Apo Pedro at wala na ang silya na parang trono. Nakalagay ang kabaong sa gitna ng bahay. Umiyak si Lola Esme nang makita niya ako. Wena, yumuko ako sa harap ng kabaong. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang katuwaan. Tanging ang pag-iisip lang na ang buhay ng isang tao ay natapos sa kalungkutan. Nagsindi ako ng insenso. At bumulong ako. Hindi ko kayo papatawarin. Nakatayo si Tito Dennis sa tabi ko. Namumula ang mata. Ate Wena, pasensya na. Hindi mo kasalanan, Dennis. Hindi ako nagtagal. Bago ako umalis, hinawakan ni Lola Esme ang kamay ko. Wena, nawalan na ako ng Apo Pedro. Nawalan na ako ng manugang at apo. Tiningnan ko si Lola Esme. Inay, hindi niyo ako nawala. Pero hindi na ako babalik. Tumango si Lola Esme. Umiiyak nang walang tunog. Bumalik ako sa motel. Naghihintay si Andy sa harap ng pinto. Ma, pumanaw na si Lolo. Tumango ako. Matagal siyang walang imik at saka nagsalita. Ma, hindi ako umiiyak. Niyakap ko siya. Okay lang. Wala kang utang na luha sa kaniya. Naramdaman kong sumakit ang puso ko. Ngunit gumaan din ang aking pakiramdam. Ang isang kabanata ng buhay ay natapos. Pagkatapos ng libing ni Apo Pedro, nanahimik na ulit ang lumang bahay. Hindi na ako bumalik doon, hindi ko na inusisa. Tapos na ang kabanatang iyon. Bumalik si Andy sa paaralan. Ayaw niyang ma-miss ang assignments. Alam kong hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil isinara niya ang isang pinto sa kaniyang puso, ang pinto patungo sa isang lolo na walang karapatang ipagluksa. Noong gabing iyon, kumain kami sa motel room. Instant noodles at vegetables lang. Dahan-dahang kumain si Andy at ibinaba ang kaniyang chopsticks o kutsara. Ma, tayo na lang talaga ang magkasama ngayon. Tumango ako. Tiningnan ako ni Andy. Ang kaniyang tingin ay hindi malungkot o masaya. Gumaan ang pakiramdam ko. Bumuntong hininga ako. Ako rin. Nagpatuloy si Andy. Ma, masama ba akong tao? Hindi ako umiyak at hindi ako nalungkot nang pumanaw si Lolo. Nagulat ako. Bakit? Dahil hindi ako nalungkot. Ang taong nakasakit sa iyo, wala akong naramdaman. Inilagay ko ang kamay ko sa kamay niya. Hindi ka masamang tao. Wala ka lang naramdaman para sa taong nakasakit sa iyo. Tumango si Andy. Natatakot akong baka tawagin akong walang utang na loob. Ngumiti ako ng malungkot. Wala kang utang sa taong nagtangka, nasaktan ka. Tumahimik si Andy. At saka nagsalita.
Mahina kong pinutol ang kaniyang sinasabi. Kung nangyari yon baka wala ka rito ngayon. Yumuko si Andy. Alam kong inuusig pa rin siya ng bangungot noong araw na iyon. Ganoon din ako. Makalipas ang 1 linggo, nag-text si Lola Esme. Hindi tawag, kundi isang maikling message. Wena, ibinenta ko na ang bahay. Pupunta ako sa kapatid ko sa probinsya. Hindi ko na kayang manirahan dito. Binasa ko ang text at inilapag ko ang telepono. Hindi ako masaya o malungkot. Tanging ang pag-iisip lang na ang buhay ng isang tao ay umabot sa dulo dahil sa maling pagpili. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Andy ang nangyari. Ang tanging sinabi niya ay, "Ha? Siguro, nalulungkot siya, ma." Tumango ako. Oo. Pero, yun ang kapalit ng kaniyang pananahimik sa loob ng 9 na taon. Tiningnan ako ni Andy. Ma, hindi ko kinamumuhian si Lola, pero hindi ko na rin siya kayang mahalin ulit. Hinaplos ko ang kaniyang buhok. Okay lang. Huwag mong pilitin. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Tito Dennis. Ate Wena, inayos ko na ang gamit ni Inay. Pumunta na siya sa probinsya at ang bahay ay naibenta ng mahigit 30 milyon. Binigyan niya ako ng parte at ang iba ay inilagay niya sa bangko. Si Kiko, okay lang siya. Gusto niyang palitan ang kaniyang surname sa surname ng kaniyang ina. Ayaw na niyang maging Sanchez. Huminto ako. Pumayag ang kaniyang nanay. Oo, pagod na rin siya. Sabi niya, masyadong maraming takot ang ibinigay ng surname na yun sa bata. Ipinikit ko ang mata ko. Tama yan. Tumahimik si Tito Dennis at saka nagsalita. Ate Wena, nag-iwan si ama ng last will and testament bago siya pumanaw. May iniwan siyang pera para kay Andy. Naramdaman kong lumamig ang buong katawan ko. Hindi ko kukunin. Inakala ko na sasabihin niyo yan. Pero hindi ito galing sa bentahan ng bahay. Personal na pera ni ama. Isinulat niya na pambayad utang daw niya sa apo niya. Bumuntong hininga ako. Hindi kailangan ni Andy ang pera ni Lolo. Ate Wena, isipin niyo na lang na tapos na ang lahat dahil dito. Matagal akong nag-isip. Sige. Pero ang pera na yun ay gagamitin lang para sa tuition fee ni Andy. Hindi ko gagamitin kahit isang kusing para sa akin. Nagsalita si Tito Dennis sa mahinang boses. Salamat Ate Wena. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ko si Andy na nag-aaral. Andy, nag-iwan si Lolo ng pera para sa iyo. Tumigas si Andy. Ayaw ko. Tumango ako. Alam ko. Itatago ko. Kapag talagang kailangan mo, ikaw ang magdesisyon. Tumahimik si Andy at saka nagsalita. Hindi ko siya papatawarin pero hindi ko rin tatanggihan ang future ko. Ngumiti ako. Lumaki na talaga ang anak ko. Makalipas ang 3 buwan, pinalitan ko ang trabaho ko sa supermarket sa night shift at nagtrabaho ako bilang part-time sa isang maliit na restaurant sa umaga. Pagod, pero sapat na para bayaran ang tuition fee ni Andy at ang renta sa isang mas malaking apartment. Wala nang pumipilit sa akin na magtiis at wala nang nag-iinsulto sa pamamagitan ng paglalagay ng karne sa isang pinggan lang. Maayos si Andy sa paaralan at nagkaroon siya ng mabubuting kaibigan. Hindi siya masyadong nagkukwento tungkol sa paaralan pero gabi-gabi kumakain siya kasama ako at nagtatanong, "Ma, napapagod ka ba?" Lagi akong sumasagot, "Hindi ako pagod." Isang gabi, umupo si Andy sa tabi ko at nagtanong, "Ma, pinagsisisihan mo ba ang pagpalit ng mangkok noong araw na yun?" Matagal ko siyang tiningnan. Hindi. Kahit habang buhay akong kamuhian, ipapalit ko ulit yun. Niyakap ako ni Andy. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ako rin anak. Makalipas ang kalahating taon, nakapasa si Kiko sa College of Education. Nag-text siya kay Andy. Maging guro ako. Hindi ako magiging tulad ni Lolo. Sumagot si Andy. Kaya mo yan. Umiyak ako nang makita ko ang text. Isang hapon pag-uwi ko, nakatayo si Andy sa harap ng pinto ng apartment. May 2 milk tea sa kamay niya. Ma, nanalo ako ng scholarship ngayon. Nagilo ako sa kinatatayuan ko. Anong scholarship? Academic scholarship. 3,000 piso. Umiyak ako. Niyakap ko ang anak ko. Ang husay-husay mo anak.
Ngumiti si Andy. Ma, pwede na po kayong magpahinga ng kaunti. Umiling ako. Hindi ako pagod. Masaya lang ako. Noong gabing iyon, napanaginipan ko ang aking asawa. Nakatayo siya sa ilaw, nakangiti sa akin. Ginawa mo ng tama. Nagising ako, at basa ng luha ang aking unan. Makalipas ang 1 taon, kumuha ako ng loan at bumili ako ng isang maliit na townhouse. Hindi ito malaki, pero ito ang bahay namin ni Andy. Walang makakapagpalayas sa amin. Nang lumipat kami, isinabit ni Andy ang larawan ng kaniyang ama sa dingding. Ma, dito na po maninirahan si Papa kasama natin. Tumango ako. Tumayo ako sa sala ng bago naming bahay at inisip ko ang mangkok ng sabaw noong araw na yon. Ang maliit na envelope ng gamot, ang tingin ni Apo Pedro, at ang nanginginig kong kamay nang ipinalit ko ang mangkok. Ang desisyon na yun sa loob ng ilang segundo ang nagpabago sa buong buhay namin. Kung nanahimik ako noon, siguro nakatira pa rin ako sa 3 palapag na bahay. Pero nawala ko sana ang anak ko. Gumawa ako ng tamang pagpili. Tiningnan ko si Andy, na nakangiti sa maliit na kusina. Ang bawat pagkawala ay may kapalit, ngunit para hindi ko bayaran ang mas malaking kapalit na pagsisisi habang buhay, bumulong ako sa sarili ko. Minsan, hindi lang dapat maging mabait ang isang ina. Pagkatapos ng lahat ng gulo, nang kumalma ang lahat, at nang magkaroon ng init ang bago naming bahay, at nang maging payapa ang mata ni Andy, nagkaroon ako ng lakas ng loob na buksan ang lumang notebook at isulat ang kuwentong ito. Hindi para magtanim ng galit o magpakita ng aking achievement, kundi para paalalahanan ang sarili ko at kayo na nakikinig at nagbabasa nito. Sa ilang sandali ng buhay, kung mananahimik ka, ang kapalit ay ang buong kinabukasan ng isang tao. Alam ko, maraming tao sa mundo ang tulad ko noon, maraming ina, ama, manugang at biyenan ang naninirahan sa bahay na hindi na nila matatawag na bahay. May favoritism, kawalan ng hustisya, pangiinsulto at taon ng pananahimik. Nanahimik sila dahil natatakot silang masira ang relasyon, natatakot silang mapintasan, natatakot silang mawalan ng sandalan. Ako rin ay isa sa kanila. 9 na taon akong yumuko, lumunok ng luha at sinabing konting tiis pa. Hanggang sa nakita ko si Apo Pedro na nagbuhos ng kulay dilaw na pulbos sa mangkok ng anak ko. Kung nanahimik ako noong araw na yun, siguro nakatira pa rin ako sa 3 palapag na bahay. Pero wala sana si Andy ngayon. At kung nanahimik ako ulit, nawalan na ako ng karapatan na maging ina. Ang dahilan kung bakit ginagawa ko ang kuwentong ito sa video ay hindi para kaawaan niyo ako o ang aking anak. Kung mayroon mang ibang ina sa mundo na pinipilit na manahimik sa harap ng kawalan ng hustisya para sa kaniyang anak, gusto kong malaman niya, hindi ka nag-iisa. Kung may bata man na naiinsulto dahil sa gender, status o dahil hindi siya ang panganay na apo, gusto kong sabihin sa kaniya, normal lang na nasasaktan ka. Kung mayroon man na nasa pagitan ng pananahimik at paglaban, gusto kong malaman niya, ang presyo na babayaran mo ngayon ay mas mura kaysa sa presyo ng pagsisisi na babayaran mo habang buhay. Kung nakita mo ang sarili mo sa kuwentong ito, isa lang ang gusto kong hilingin. Huwag mo nang dayain ang sarili mo sa pag-iisip na magbabago rin sila. Huwag mong isakripisyo ang kaligtasan, self-esteem, at kinabukasan ng iyong anak para lang panatilihin ang image ng pamilya. Tandaan, ang pamilya ay hindi isang lugar kung saan binibigyan ka ng karapatan na saktan ang isa't isa ng walang pananagutan. Kung ikaw ay isang magulang, tandaan, ang mga anak ay walang utang na pananahimik sa atin. May utang lang sila ng respeto. Kung ikaw ay isang lolo o lola, tandaan, lahat ng apo ay iisang kadugo. Ang favoritism ngayon ay magiging loneliness bukas. Kung ikaw ang biktima, maglakas loob ka ng kaunti, hindi para makipag-away, para lang gumuhit ng linya, hindi para sirain ang pamilya, para lang iligtas ang buhay ng isang tao. At kung naantig ang puso mo sa kuwentong ito, huwag mo lang itong panoodin at kalimutan.
ibahagi mo ito sa kaibigan, pamilya o kahit kanino. Baka ang video na ito, ang kuwentong ito, ang magbigay ng lakas sa isang tao para ipagpalit ang kaniyang mangkok ng sabaw sa tamang panahon. Kung nakita mong makabuluhan ang kuwentong ito, mag-iwan ka ng komento, hindi para sa akin, para sa sarili mo, para maalala mo na karapatan mong manirahan sa bahay na walang takot. At kung ikaw ay nasa dilim ngayon, maniwala ka. May labasan, may nakalabas na, at kaya mo rin. Nagpaalam ang panahon ng pamamahinga. Salamat.